Ang channel na ito ay nag-a-upload ng mga simpleng bedtime stories for kids at kumikita ng halos 185,000 kada buwan. Ang nakakabilib pa dito, 5 months ago lang silang nagsimula at ganong kalaking pera na ang kinikita nila. Napakadali lang gawin ng mga ganitong klaseng videos gamit ang mga libreng AI softwares. Oo, libre. Wala kang ilalabas na pera, hindi ka mag-i-invest, pero ang posible mong kitain dito ay napakalaki. So paano ba ginagawa mga ganitong klaseng video? Ituturo ko sa iyo in step by step, simulan natin kagad. Step 1. Pumunta tayo dito sa ChatGPT. Tapos humingi tayo ng isang bedtime story for kids. Write me an engaging bedtime story for kids. Pagkatapos tayong bigyan ng isang bedtime story ni ChatGPT, ang susunod natin na hihingin ay yung mga image prompts na gagamitin natin sa video story. Give me a scene-by-scene image prompts for AI image generators. So ito yung mga prompts na gagamitin natin para ma-produce ang mga images na gagamitin natin sa ating story video. Step 2. Pumunta ka sa website na tinatawag na playgroundai.com. Pagkatapos mag-register ka ng isang free account. Ang website na ito ay isang AI image generator wherein makagawa tayo ng mga images gamit lang ang mga prompts. Ang website na ito ay libre at makakaproduce tayo ng at least 1,000 images per day. Una, i-click mo itong filter tapos piliin mo yung cinematic. Next, punta ka dito sa prompt, meron ditong text box, dito natin ilalagay yung mga prompt sa ChatGPT. Copy natin yung prompt sa ChatGPT, tapos paste natin dito sa text box. Sa dulo ng prompt, lagyan natin ng Pixar style animation para maging cartoons yung result. Huwag mo na pakialaman yung settings na nandito sa left side. Forward na tayo sa right side. Yung model, palitan natin ng Stable Diffusion XL. Yung image dimension is 768 x 512 or 512. Prompt guides at quality, di na natin gagalawin yan. And yung sampler, dapat nasa K. Euler. Number of images, dapat 4 para 4 yung lumabas na result at mas marami tayong pagpipilian. Pagtapos ng lahat, pwede na natin i-click yung generate. After a couple of seconds, lalabas na yung mga images at pipili na lang tayo kung ano yung gusto natin or kung ano yung maganda. And then, ulitin lang natin yung proseso na ito hanggang makuha natin yung mga images base sa prompts na binigay ni ChatGPT or base sa story natin. Step 3. Mag-download ka ng Discord sa iyong PC. And then pagkatapos mong ma-download yung Discord, mag-create ka ng free account. Pagkatapos doon, punta ka sa pika.art. Pagkatapos i-click mo itong join beta. So pagkatapos nyan, pupunta ka dito and then yung gagawin natin dito is i-click natin itong Pika server. And then may mili tayo ng channel dito sa baba. Okay, kahit anong channel yung pipiliin nyo, okay lang. So ako, for example, generate 4. Ito yung pipiliin ko na channel. So yung next natin na gagawin is punta tayo dito sa text box and then type natin /create. Okay, and then click natin itong create and then i-click natin yung ito plus one more. Bam! Pag click natin yan, may lalabas na ito options. So click natin yung image and then dito natin i-upload yung image natin. For example, itong bata na nasa bed. Okay, open natin yan. Pagkatapos nito, punta tayo dito sa prompt and then maglalagay lang tayo ng prompt. So yung lalagay natin dito is yung prompt na gusto nating gawin ng character na nandito sa ating image. For example, itong boy na ito, pagagalawin natin siya. So ang lalagay lang natin dito, boy standing. For example na lang, itong bata na to tatayo siya sa kanyang bed. So lagay natin dito, boy standing. Pagkatapos niyan, lalagyan din natin ng -GS20. And then click enter. So aantayin lang natin kung kailan lalabas yung video natin. So lalabas siya dito guys, kagaya nito. Okay guys, so eto na siya. So click natin yung play, tignan natin. So yung bata, nakikita nyo, gumagalaw na siya. So unang try, hindi pa siya ganun ka-perfect, but you can try until lumabas na yung perfect na video para sa'yo. So try and try lang. And gagawin lang natin to sa lahat ng images natin. Try natin ulit, /create, then click itong one more, then image, then lalagay natin yung image na gusto natin. For example, itong bata na nasa bintana. Then ilalagay lang natin dyan, boy jumping -GS20, then click enter. So gagawin lang natin to sa lahat ng mga images natin. Step 4 is voiceover. So kailangan natin ng voiceover para sa ating script. So, ang gagamitin lang natin, napakasimple lang, CapCut. Okay, mag-download ka lang ng CapCut. Itong software na to is 100% free and sobrang helpful talaga niya. Okay, click natin new project.
dito tayo gagawa ng voiceover. So nagtatanong ka, dito may voiceover ba sa CapCut? Yes, meron. And actually, konting tao lang yung nakakaalam nito. Okay? So ang gagawin mo lang dito is click mo lang itong text, and then click mo itong default text, and then dito sa text box ilalagay natin yung ating script. So kukunin ko lang sa ChatGPT. So ito yung script natin. So mga 2 sentence lang kasi hindi siya sapat dito sa text box. And then pagkatapos niyan, muna tayo dito sa text to speech, and then mamimili lang tayo dito. So para sa akin, kapag bedtime story, dapat yung voice is yung chill na babae. Okay? Mas best talaga yun kapag storytelling. So, ito, meron ditong chill girl. So, pakinggan lang natin. Once upon a time, in a quiet little village, nestled between rolling hills. Okay, so pwede na yun. Napakaganda nun. So, click lang natin ng chill girl and then start reading. Okay, and then maglo-loading na siya and i-apply na yung text to speech. So, eto na siya guys. Nandito na sa editing. Upon a time, in a quiet little village. So, ganun lang kasimple para sa ating voice-over. Step 5, video editing. Okay, dito natin i-compile yung mga image to video na nagawa natin gamit ang AI. Okay, ang gagamitin natin dito is CapCut. Napaganda ng software na to for free. Okay, lahat ng mga software na ginamit ko, from image to video, from AI generating images, lahat libre. Okay, wala kang babayaran. Yan yung maganda sa method na ito. Pwede tayong kumita ng malaking pera, and all we need to invest is our time. Okay, wala tayong ilalabas na pera. So, click natin import, and then i-import natin yung lahat ng video na to. Okay, ito yung mga na-produce ko using the PicaArt or Pika Labs. So, import lang natin itong mga video na to. Bam! And then, i-compile lang natin siya. So, paano ba ginagawa yon? So, ibabase natin sa voiceover. By the way, yung voiceover or yung text-to-speech, pinalitan ko kanina. From chill girl to empathetic female. Kasi itong empathetic female, mas slower yung pace niya. Mas babagay sa mga bedtime stories. So, paano ba ginagawa yung mga ganitong klaseng story video? Very, very simple. Kailangan na natin siyang ibagay sa voiceover. For example, eto Once upon a time, in a quiet little village nestled between rolling hills. So, sinabi niya dito, in a quiet little village. So, meron tayong video clip dito na village, quiet village. So, first, ibahin muna natin yung ratio, 16:9. Okay, para sa YouTube, guys. And then, so next natin na gagawin is, wawalain natin tong logo. So, zoom lang natin siya. And then, para maging mas cinematic din siya, mas okay pag zoom. So, try natin pakinggan. Once upon a time, in a quiet little village nestled between. Okay, so quiet village pa rin yun nandito. So, meron pa tayong mga quiet village dito. For example, ito. Quiet village pa rin to. Stretch lang natin or zoom. Okay, para hindi makita yung logo. And then, para mas cinematic din siya tignan pag naka-zoom. Between rolling hills, there lived a young boy named Oliver. So, sinabi niya dito, young boy named Oliver. So, ipapakita na natin si Oliver dito, yung main character. So, from dito, isi-stretch lang natin siya papunta dito kasi dito na sinabi na Oliver. So, papakita lang natin si Oliver. Marami tayong video clips dito ni Oliver. Pipili lang tayo. For example, ito. So, isi-stretch lang natin para maging mas cinematic siya. Yan. So, next. Oliver was a curious and adventurous boy with a heart. So, Oliver pa rin yung tinutukoy dito. So, lalagyan pa rin natin ng picture ni Oliver. Ito, pwede to. So, zoom lang natin para mawala yung logo and then para mas maging cinematic. A heart full of dreams. Every night. So, si Oliver pa rin yung tinutukoy. Oliver picture pa rin dyan. Bam. Okay, so, fast forward ko muna to and then babalik ako mamaya. Okay, so tapos ko na yung mga video clips na line up ko na. Binagay ko na siya sa voiceover. Next na gagawin natin is punta tayo dito sa modify. Click natin and then change muna natin siya sa 60 FPS para mas maging malinaw siya. Okay? So, mas naging malinaw na siya. Next na gagawin natin is punta tayo dito sa effects. Para mas maging cinematic siya, nilalagyan ko siya ng vignette or vignette. Okay? So, lagay ko lang dito, drag lang, and then stretch lang natin siya papuntang hanggang sa dulo. Para mas maging cinematic lang siya. And then, meron pa akong ginagawa na para mas maging mas cinematic pa talaga is ito yung pag-zoom in and zoom out. Okay? Para magawa natin siya, dito tayo sa effects pa rin, and then dito sa camera or dito sa lens pala, click natin, bam, and then meron ditong zoom lens. Pero dapat mas maging slow pa siya or mas maging mabagal pa siya. So, i-drag lang natin siya sa video clip dito. Bam.
And then, i-adjust natin yung speed. Bam. And then, i-adjust din natin yung range. Bam. Para talagang slow cinematic zoom lang siya. Okay? Konting-konting zoom lang. Pwede pa natin siya babaan ng konti para mas maging mas cinematic siya. Maganda kasi sa tignan kapag talagang slow pacing siya, mas naging cinematic, and isang bedtime story din siya, so mas maging relaxing siya pag konting-konting zoom lang. Once upon a time. Parang ganun lang. Okay, so gagawin ko lang siya sa lahat ng clip. Okay, so tapos na tayong mag-zoom in, zoom out sa lahat ng clips. Now, so next natin ang gagawin para mas maging cinematic and maganda talaga siya and makakuha tayo ng mataas na retention sa ating video is lagay tayo ng audio, of course. So, background music and sound effects. So, yung background music natin dito is para siyang lalabay kasi bedtime story nga siya. So, search lang natin dito sa CapCut pa rin. Okay, built-in na lahat yun dito sa CapCut. Napaganda ng software na to for free. Download nyo dito, sponsored but napaganda ng software na to. Ito yung ginagamit ko palagi. So, click lang natin yung audio na dito sa taas. Bam! And then, click natin search. And then, mag-search lang tayo ng lalabay. Click enter, bam, and then marami tayong makikita dito ang mga lalabay or mga settle music. So kayo na bahalang mamili, so try natin pakinggan yung mga nandito sa taas. Try natin tong parang may violet na thumbnail. Once upon a time, in a quiet little village nestled between rolling hills, there... Diba? Napaganda na niya. So, lower lang natin yung volume ng background music. So, around 15, around negative 15 or negative 12, mga ganon. In a quiet little village nestled between rolling hills, there lived a young boy. O diba? Parang nag-improve talaga siya, mas naging cinematic, mas naging pang bedtime story talaga. And then, yung next na gagawin natin is sound effect para mas talagang maging cinematic siya, parang totoo talaga siya. So, meron ditong sound effect na button, bam. And then, meron dito mga choices. Punta lang tayo dito sa ambience. And then, dahil nighttime yung ating setting ng story, sa gabi siya nangyayari, so maghahanap tayo dito ng mga ambient sound na gabi. So ito, try natin to para mga chirping sound. Once upon a time, in a quiet little village nestled between rolling hills, there lived a young boy named Oliver. Oliver was a curious and adventurous boy with a heart. So maganda na siya. So i-low lang natin yung volume around 3%. So pakinggan natin. Once upon a time, in a quiet little village nestled between rolling hills, there lived a young boy named Oliver. Okay, so napaka-perfect. Now, pwede na natin siyang lagyan ng caption kasi sa CapCut meron tayong auto caption. So, yung story maganda din pag merong caption. Pero yung ilalagay natin is parang minimal lang siya or minimalist. You know, just to add style and para na rin sa retention. So, click lang natin yung text and then meron tayo ditong auto caption and then English and then create. So, yung caption natin is dapat minimal lang siya, minimalist. So, try natin maghanap ng minimal na font style. Pwede natin lagyan ng animation yung ating font. Punta lang tayo dito sa animation and then sa caption, meron tayong makikita ditong mga animation. So, try natin tong word Once per upon word. a time. So, maganda yung animation na to. So, click lang natin lahat ng caption and then apply natin yung animation. So, try natin tignan. Once upon a time, in a quiet little village nestled between rolling hills, there lived a young boy named Oliver. Okay, so yun na. So, eto na yung final output natin sa video na ito. Once upon a time, in a quiet little village nestled between rolling hills, there lived a young boy named Oliver. Oliver was a curious and adventurous boy with a heart full of dreams. Every night, as the sun dipped below the horizon and the stars began to twinkle, Oliver's imagination would come alive. One warm summer evening, just as the moon rose high in the sky, Oliver couldn't sleep. He decided to sneak out of his cozy bed and tiptoe outside.